Paano po pag yung tikbalang gusto ka sa panaginip mo? Isang tanong na tila biro pero sa mundo ng mga alamat at panaginip walang imposible. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang malalim na paglalakbay. Pag-usapan natin ang mahiwaga, madamdamin at minsan ay nakakakilabot na kwento kapag ang tikbalang ay hindi lang nagpaparamdam kundi tila may damdamin. Ano ang ibig sabihin nito? Gabay ba siya? Manliligaw? Kaluluwa ng isang nilalang na hindi matahimik? O baka naman may nakaraan kayong hindi mo alam? Ito ang tikbalang sa panaginip, pag-ibig, gabay o babala. Ano ang tikbalang sa kulturang Pilipino? Ang tikbalang, isa sa mga pinakakilalang nilalang sa alamat ng Pilipinas. Matangkad. Manipis. Kabayo ang ulo, tao ang katawan. May pulang mata, mahahabang paa, at madalas ay may pananakot o pang-akit na dala. Sa kulturang Pilipino, ang tikbalang ay tagapangalaga ng mga kagubatan. Naninirahan sila sa malalalim na gubat, bundok o sa ilalim ng punong balete. Sa mga kwento sa probinsya, sila ay bantay ng daan, ng panahon o ng sagradong lugar. Sa ilang paniniwala, sila ay hindi demonyo kundi espiritu ng kalikasan, minsan pa'y mga nilalang na may misyon, magbantay, magturo ng leksyon o magmahal. Panaginip bilang portal. Sa paniniwalang Pilipino, ang panaginip ay hindi basta laro ng isipan. Ito'y daan. Isang portal. Tulay sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga espiritu. Kadalasan, sa panaginip tayo binibisita ng mga kaluluwang yumao, mga gabay, o nilalang na mula sa ibang dimensyon. May mga panaginip na nagbibigay babala, aksidente, pagkasawi, o pagkakasakit. May panaginip namang nagbibigay liwanag, pag-ibig, kaligtasan, at mensahe ng paggabay. Pero paano kung isang tikbalang ang bumisita sa panaginip mo, at sa halip na takutin ka, tila gusto ka niya? Kapag tikbalang ay nagpapakita ng pagkagusto. Yes, may mga taong nagsasabing nakaranas sila nito, isang tikbalang na tila may damdamin. Isang tikbalang na tumitingin, nag-aalaga, nakikipag-usap sa panaginip at minsan, nahuhulog ang loob. Ayon sa kwento ng isang dalaga sa Laguna, tuwing gabi, nananaginip ako ng isang nilalang na kalahating kabayo. Pero hindi siya nakakatakot. Kalmado siya. Pinoprotektahan niya ako. At sa panaginip ko, parang mahal niya ako. Sa ibang kwento naman, lalaki ang nanaginip na may tikbalang na babae, may buhok na mahaba, katawan ng tao, ngunit kabayo ang mukha. Sa panaginip, hindi ito hayop kundi isang nilalang na may damdaming totoo. Ano ang ibig sabihin nito? Mahiwaga pero hindi imposible. Gabay o babala? Sa bawat panaginip, mahalagang tanungin, ano ang pakiramdam mo matapos? Kung ikaw ay gising na may kaba, lungkot o takot, baka ito ay babala. Baka may gustong ihatid sa iyo ang tikbalang ukol sa isang panganib. Pero kung ikaw ay gising na may kapanatagan, tila ligtas o masaya, baka isa siyang gabay. At kung ikaw ay gising na tila kinikilig, may damdamin, at paulit-ulit mo siyang napapanaginipan sa romantikong paraan, baka may mas malalim na koneksyon kayo. Ayon sa ilang albularyo, ang mga tikbalang ay maaaring dating tao. Kaluluwa ng isang nilalang na hindi pa tuluyang nakakatawid. O baka naman anino siya ng taong may koneksyon sa iyo sa nakaraang buhay. Kwento ng mga nakaranas. Unang kwento. Isang babae mula sa Baguio, paulit-ulit na nananaginip ng nilalang na may mata ng kabayo, ngunit marunong magsalita. Lagi siya nitong binabantayan habang siya ay nasa kabubatan sa panaginip. Minsan, may tinangkang manakit sa kanya sa panaginip pero laging lumilitaw ang tikbalang. Inilalayo siya. Pinoprotektahan. Pangalawang kwento. Lalaki mula sa Quezon. Tuwing siya'y may problema sa pamilya, sa trabaho, nananaginip siya ng tikbalang na nagsasalita ng paalala. May mga panahon pa na ginagabayan siya kung ano ang dapat gawin. Pagkatapos ng panaginip, laging may nangyayaring positibo. Pangatlo. Dalagang iniwan ng kasintahan. Sa kanyang panaginip, may tikbalang na babae, maputi, mahaba ang buhok, kabayo ang mukha, ngunit may mata ng isang taong umiibig. Sa bawat panaginip, inaalagaan siya, binubulungan ng mga salitang, huwag kang sumuko. Ano ang dapat gawin kapag napanaginipan mo ito? Hindi lahat ng panaginip ay dapat katakutan, pero nararapat na suriin. Una, magdasal. Kahit anong uri ng panaginip, ugaliing magdasal bago matulog at pagkagising. Proteksyon ito ng katawan at kaluluwa. Pangalawa, magsindi ng kandila.
Kung paulit-ulit ang panaginip at may kakaibang nararamdaman, magsindi ng puting kandila, tahimik na magnilay. Pangatlo, kumonsulta sa matanda o albularyo. May mga taong may kakayahang magpaliwanag ng mas malalim. Pangapat, i-journal ang panaginip. Isulat ang mga detalye, lugar, itsura ng tikbalang, emosyon mo, mga sinabi niya. Minsan, may pattern kang matutuklasan. Panglima, tanungin ang sarili. May nawala ba sa buhay ko? May hindi ba ako matanggap? May damdamin ba akong tinatago? Minsan, ang tikbalang ay sumasalamin sa mga tanong sa puso't isipan natin. Hindi lahat ng panaginip ay pantasya. Minsan, ito ay daan ng ibang nilalang para makipag-ugnayan, para magpahayag ng damdamin o maghatid ng mensahe. Kung nararanasan mo ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tulad mo na pinupuntahan ng mga nilalang mula sa mga kwento, mula sa kabubatan, mula sa mahiwaga. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong gabi, i-like mo ito, comment mo ang salitang gusto rin niya ako, kung nakaka-relate ka, at subscribe ka na para sa mga susunod pang kababalaghan. Hanggang sa susunod na gabi dito lang sa Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala.